So, itinakda po yung aligasyon na mga nilabas ninyo sa kasagsagan po ng flood control scandal. May mga political analysts po tayo nagsasabi, this is kind of a political maneuvering on your end. What can you say about that, sir? Well, first of all, for so many years, hindi ako nakisali sa ganyan. In fact, Senator Marcoleta can verify this. He even invited me to be a nominee of the party list when they ran in 2022. Sabi ko, ayoko na. I'm sorry. 2025. 2025. Sabi ko, ayoko muna. I want to focus on what I'm doing right now sa private life ko. And then lumapit si Gutesa. Sinabi niya, kinuwento niya sa akin na ito po yung nangyari dyan po sa Valle Verde. Diyan po namin inipon lahat ng pera. Pagkatapos nagdi-deliver po kami. So, ang tanong ko, ilang beses nangyayari yan? 3 times a week. Saan nyo dinadala? Wala po dyan sa Valle Verde. Dinadala namin sa bahay ni Saldico. Pagkatapos po, dinadala namin sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. So, sa akin, iniisip ko, pag hindi ako nagsalita dito, pag hindi ko pinresent, hindi magsalita, kung hindi ko pinresent si Sergeant Gutesa kay Senator Marcoleta, yung konsensya ko naman na may alam akong nangyari sa bansa natin, may alam akong nangyari, at ito naman yung nanggaling din kay Gutesa na doon pala sir napupunta yung mga pera ng flood control. Mga ganito nangyayari. Pinahapo yung mga kamag-anakan namin. Yung isa po namin kasamang sundalo, yung pamilya niya, wipe out po yung bahay. So, wipe out, sa Bicol, taga Bicol daw, sabi niya, dahil nga daw binaha. So sabi niya, so iniisip ko, kailangan nitong marinig ng Blue Ribbon Committee. At that time, si Senator Marcoleta was still the chairman of the Blue Ribbon Committee. So, nung nag-usap sila, actually hindi na siya chairman noon. Kasi the next day na yon nangyari. It was about, natapos kami ng 6 p.m. nung final na, tapos next day, lumabas si Sergeant Gutesa at sinabi niya na yung kwento niya. Marami siyang kwento. Alam mo, marami siyang kwento about, yung binanggit ko na yung iba, yung DOH, may binabanggit pa siya doon sa mga media. Pero sabi ko, Sarge, siguro maganda focus tayo sa flood control. Yan yung issue ngayon, yung delivery ng pera. And yun nga yung pinakita niya doon na, ilan yun? 45 na... 48 suitcases. 48 suitcases na more or less may 48 million each suitcase. So isang delivery 2.5 billion. At sabi nga niya minsan mas maliliit pero 3 times a week. So ano to? Ano nangyayari sa pondo ng bansa? Saan pupunta yung pera natin? Tsaka bakit ganito? From the appropriations to the speaker, at the time ganun nangyari. Pero nitong lumabas si Saldico, sinabi na nagdi-deliver kay President Marcos, sabi ko, grabe na to. Kaya pala the whole time ganito yung nangyari, ang Pangulo involved mismo sa nangyayaring korupsyon, sa nangyayaring nakawan sa gobyerno. So kung Mike, ikaw, nung lumapit sa iyo si Orly Gutesa, you took his word for it. You're very discerning. You're a politician. You know how to read people. What made you believe that he's credible? What proof did he show? Aside from the affidavit, na even the affidavit is questionable because nga yung pagnotaryo, So ikaw, ano yung naging basa? What led you to believe na credible siya na witness or credible yung kanyang salaysay? Yung kwento doon, in fact, nung nagsalita na siya at sinabi niya na yung delivery ng pera. And then sinabi niya si Paul Estrada and si Mark Teksay. Alam kong totoo na yon. Kasi itong dalawang taong to, ang nagre-receive ng pera at nagdi-deliver ng pera for Saldico. Tapos sinabi niya sa akin, may 90 sila na kasamahan, na kasabwat dito sa mga, hindi naman kasabwat. Pagdi-deliver, kasama sa pagdi-deliver. Yung pagnotaryo was part of that. Alam mo, nung nagsalita siya, sinabi ni Senator Marcoleta, ipanotaryo mo yan. Ang sabi ko, and I argued against it sabi ko kay Senator Marcoleta, hindi na kailangan ng notaryo niyan kasi mag-under oath yan sa Senado. Anong ginawa nila? We were not with Sergeant Gutesa, nagpanotaryo siya. Nagpunta siya, nagpanotaryo siya. Walang ibig sabihin yung notaryo na yun because he was to be under oath the next day. Pero nung ginawa ng kabila, pinressure yung notary public. Diba? Pinressure yung korte na sinasabi, peke. Pinressure yan kasi si Attorney Macalintal mismo may petition sa Supreme Court, the same notary, the same signature. Tapos yung judge sinabi, i-convict mo yan si ano. Paano mong gagawin yung pepekiin mo yung notaryo? Pero ang sabi ko noon kay Senator Marcoleta,
Huwag mong isipin yan. Pinapalaki nila yung issue, pinapakalat nilang peke yung statement ni Gutesa by virtue of the notary, lalo silang mapapasama dyan. Which happened. Kasi yung mga taong bayan na mismo sumagot, yung mga lawyers na mismo sumagot, na hindi totoo yan. Yung ginawa niyang statement will stand in court because it was, again, stated in the Senate, sinabi niya uli sa Senado under oath. So sabi ko, lahat ng to kamay na ng Diyos. Lahat ng to nangyayari na wala na tayong control. And then afterwards, lumabas na si Saldico, confirming what Gutesa stated in his Senate committee testimony.